Halimbawa, nung panahon ng ano? Banu Israel. Nung panahon ng Banu Israel, ay meron daw na buhay. O, ibahin natin. Yung mga shaitan, may pagkakataon na nagpapakita sa sarili nilang, original nilang anyo. So, shaitan, nakakatakot yon. Jin, multo. Sabi ng Muslim. Christian, multo. Muslim, jin. Ganun eh. Pero hindi yun ang tamang pagpapakahulugan. Anyway, merong isang rajulus salih, isang banal na tao, at nabalitaan niya na isang dako ay sinasamba ang puno. Shirk, sinasamba eh. Parang dito sa Pilipinas, pag yung puno may mukha ng birhin, magdodonate na sila doon, makakagamot na yung puno na yung yayaman na yung may-ari ng puno. Bakit may mukha ng birhin Maria daw eh? So nabalitaan itong rajulus salih na ang may isang puno, sinasamba ng tao, nagsusudyod raw yung mga tao doon. So ayaw niya yun. Bakit? Ang sudyod ay para kay Allah. Dahil dyan naligaw ang mga tao, kinuha niya yung palakol niya at naglakbay siya, puputulin ko yung puno na yan. Pero hinarang siya ng shaitan. Sa original na anyo. Saka pupunta, putulin ko yung puno, ugat niya ng shirk, nagtatambal sila kay Allah. Hindi mo magagawa. Wallahi magagawa ko, hindi mo magagawa. At humaharang ka sa akin, sinuntok niya ang shaitan at sa lakas niya at ng iman niya, tumalsik yung satanas. Tapos, diretso siya sa travel. Pero yung shaitan, hindi sumusuko. Ano ginawa? Nagpalit ng anyo. Anyo na matanda. Nakakaawa. Saan ka pupunta? Meron doon, puno, sinasamba ng tao, puputulin ko, daladalin palakol eh. Sabi niya, sige, dyan ang daan, kaliwa, kanan, tricycle. Uy, shaitan yun ha, tinuro. Doon, diretso, dito. Masya Allah. So, ibang strategy ginawa niya ngayon. Pagdating niya doon, nung tinanong siya, kailan bago ka dumiretso, sabi niya, magpahinga ka muna, malaki yun, di mo rin mapuputol ngayong gabi, hapon na, matulog ka dito. Meron siya pinakitang higaan, bato, masarap sandalan, matulog ka dyan. Hindi, kailangan maputol yun. Meron bang umaalis na puno? Walang umaalis. Magpahinga ka bukas, para bukas, buong araw, mapuputol mo yung puno. So, nagpahinga siya doon. Sige, mukhang maganda yung suggestion mo. Total, ikaw naman nagturo ng daan eh. Honest ka eh. So, natulog siya doon sa puno. Pagkagising niya, pagmulat ng mata niya, nandun yung matanda. Assalamualaikum. Masya Allah. Kamusta tulog? Di ba ayos yung tinuro ko sa'yo? O, sabi niya, tingnan mo yung ilalim ng higaan mo. May konti akong hadiah sa'yo. Hadiah, regalo, gift. Gift? Oo. Sige. Bakit ano meron? Kasi traveler ka eh. Nakakaya naman pag hindi ka dito. Di ba? So pagtingin niya, merong ilang mga pera, ginto. Sabi niya, doon sa kabila, ito yung puno. Yung daanan dyan ha. Huwag mo kalimutan. Ako nagturo. Sa kabila niyan, may palengke. Total, nagbiyahe ka na rin lang, bilhan mo ng pasalubong ang nanay mo. Birrul walidain. Di ba, Islam, mabuti sa nanay. Masya Allah. Yung puno, bukas. Ano ba naman kung hindi mo maputol ngayon? At least dalawa yung kabutihan na gawa mo. Okay. So, mukhang maganda yung suggestion niya. May pera, libre. Namili siya ng mga pasalubong at naubos yung araw niya at natulog ulit siya dun sa bato. Kinaumagaan, second day, paggising niya, medyo malayo na yung shaitan. Assalamualaikum. Sabing ganun yung shaitan. Sa ilalim, may regalo ulit. Para santo. Sabi niya, para santo. Malayo na yung shaitan ha. Binilhan mo, ikaw naman, binilhan mo yung mama mo, yung asawa mo, hindi mo bibilhan. Bilhan mo rin. Pasalubong, yung puno. Susunod na araw. So punta siya sa palengke, bili na naman siya pasalubong. Mashallah, is pala dito ha. Kung ano ng damit, mga gusto ng asawa niya, okay, tulog siya ulit. Pangatlong araw, medyo malayo na yung shaitan. Sumenyas ulit. Pero sa ilalim kunin mo. Malayo na, sa ilalim kunin mo. Para kanino? Kapitbahay. Bilang mo yung kapitbahay. Nanay, asawa, kapitbahay. Okay, kapitbahay, namili na naman siya kapitbahay. Yung puno, bukas na, hindi man naglalakad yung puno eh. Okay. Pangapat na araw, malayo na talaga. Wala na, hindi naririnig. Basta kunin mo, mamili ka kahit kanino ipamigay mo. Mamili naman siya. Hanggang lumipas yung mga araw, natukso siya, puro bili, shopping. Tapos paggising niya, wala na yung shaitan. Ano yung shaitan na yun? Total, marami na akong pasalubong eh. Saan yung palakol ko? Kailangan maputol ang shirk.
Yan ang ugat ng yung kasalanan dito. Kinuha niya ulit yung palakol niya, pupuntahan niya ng puno. At saka humarang sa kanya yung syaitan sa tunay na anyo, yung una. Sabi niya, saan ka pupunta? Puputulin ng puno. Hindi mo magagawa. Gagawin ko, wallahi, hindi mo magagawa. At sinuntok niya. Pero this time, humina na siya. Hindi niya nakinaya yung syaitan at siya ang sinuntok at siya ang natalo. Nakita niyo kung paano pahinain? Minsan ang ganda ng intention mo. Etong intention ko, pero idadivert ka niya. Paunti-unti, hanggang hindi mo maramdaman, yung unang gusto ng puso mo na masamba si Allah ay humina na dahil sa inoffer sa'yo ng syaitan na mag-shopping. Yung iba, ang ganda ng layunin. Masya Allah, dawa, gusto nila sa Islam, magdawa. Pero later on, naging business. Later on, ay nawala sa dawa. Hindi lang sa dawa sinasabi ko, pero para lang maintindihan natin. Pero madalas na pagkakataon, ang ganda ng intensyon natin, ang ganda ng simula natin, pero sumunod tayo sa syaitan, and then nawala yung napakagandang layunin. Yan ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan. O kayong mga mananampalataya, wag nyo daw sundan ang mga yapak ng syaitan. Wa may yattabi' khutuwati syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. At kung sino man ang sumunod sa yapak ni syaitan, katotohanan na siya ay uutusan niya ng fahsya, kalaswaan at mga mungkar, mga masasamang gawain. Katulad ng si Barsisa, napakagandang halimbawa kahapon. Saan nagsimula? 70 years sinamba si Allah. Hindi mo makausap, hintay kang 10 days. Bakit? Busy, sumamba kay Allah. Meron bang gumagawa dito noon? Hindi mo makausap sa pagsamba? 10 days. 11, magpa-schedule ka dahil busy siya sumamba kay Allah. Pero ano nangyari? Tinrabaho siya ng syaitan. Nagsimula saan? Sa pasalam-salam. Nagsimula sa pasalam-salam, pagkwentuhan, hanggang sa paunti-unti, hinila siya, hanggang siya ay nakapag-zina. Habang yung tatlong kapatid ay nandun sa jihad fi sabilillah, hindi terrorism, jihad fi sabilillah. Okay, nakapag-zina siya. Tapos na ba doon? Hindi pa. Hindi pa tapos. Dinala niya ulit ng pagkain at sabi ng babae, Barsisa, buntis ako. Subhanallah. Hindi niya ngayon alam ang gagawin niya. Nagpatuloy yun hanggang sa nanganak. Nung nanganak, wala pa yung mga kapatid. Hindi niya alam kung anong gagawin niya. Ito na yung syaitan. Bumulong ulit. Problema ba yun? Walang problema. Anong gagawin? Kunin mo yung bata at patayin mo, ilibing mo. Subhanallah. Walang dalil yung nanay. Hindi yan maniniwala sa kanila dahil ikaw ang paniniwalaan dahil abig ka eh. Mataas ang pagsamba mo eh. So no choice siya, wala naman siya ibang gagawin eh. Gusto niya makatakas sa problema, nakagawa siya ng zina at nagbunga yung zina. Katulad na ngayon, nakakagawa ng zina. Pupunta sa Quiapo, bibili ng mga pampalaglag. Hindi ba? Ganun sa Quiapo. Sa tabi ng simbahan, pagkatapos sumamba ng mga tao, paglabas, tindahan ng mga pampalaglag. La ilaha illallah.